Welcome! Welcome po kayo sa ating series na may pamagat The New Beginning o ang bagong panimula. Kung kayo po ay nanonood sa ating Facebook page na He Cares Ministry, magandang gabi po sa inyong lahat. Kung hindi pa po kayo nakalike sa ating page na ito, ay kung nakikiusap po akong ilike nyo na po ngayon para bukas na gabi ay para maging updated kayo sa ating mga video na i-upload pa dito sa page na ito. Kung kayo po ay nanonood sa ating YouTube channel, He Cares Ministry, at kung bago pa po kayo rito, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe, mag-like, at mag-share. At kung kayo ay may tanong, o di kaya may comment tungkol po sa ating pinag-aaralan sa channel na ito, lalo na sa gabing ito, na ang ating paksa ay tungkol po sa paglalang. I-comment nyo po dito. I-comment nyo po sa baba ang inyo pong mga tanong o kaya ang inyo pong mga susog sa ating pinag-aaralan. Ako po ay naghanda ng 8 mahalagang tanong na atin pong sasagutin ngayong gabi. Pero bago ang lahat, tayo muna ay manood at makinig sa isang awiting papuri sa Panginoon ating panoorin. Dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin, maging sino ka man. Sa krus ng Kalbaryo siya'y pinapahirapan upang tayo'y makamit na ng buhay na walang hanggan. Kaya kung gusto mong maranasan ang tunay na kaligayahan, lumapit ka kay Jesus at makamtan mo ang tunay na kapayapaan. Kay Jesus ka lumapit ay mayroong kaligtasan at buhay na magpakailanman. Dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin, maging sino ka man. At doon sa krus ng Kalbaryo siya'y pinapahirapan upang tayo'y magkamit na ng buhay na walang hanggan. Kaya kung gusto mong maranasan ang tunay na kaligayahan, lumapit ka kay Jesus at makamtan mo ang tunay na kapayapaan. Kay Jesus ka lumapit ay mayroong kaligtasan at buhay na magpakailanman.
at buhay na magpakailanman. At kung nagustuhan niyo po ang awit na ito, pwede niyo pong mapanood mamaya pagkatapos ng ating video ito. Ang link ay nasa ibaba lang po sa ating page at ganoon din sa ating YouTube channel. So bago tayo magpasimula sa ating pag-aaral tungkol sa creation o ang paglalang, tayo muna ay magkaroon ng isang maiksing panalangin. Tayo po ay manalangin. Mahal naming Panginoon, dakila kayo sa lahat. Kayo ang Diyos na nag-alaga, nagkaloob ng aming pang-araw-araw na pangailangan. Hindi nyo kami pinabayaan kailanman. At sa gabing ito, amin kayong pinaparangalan. Kami po ay nakikiusap ngayong gabi na ipagkaloob nawa ang pangunawa na aming kinakailangan sa aming pag-aaral ng inyong banal na kasulatan. Ipahintulot po ninyo na amin itong mapakinabangan sa pamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ipagkaloob nawa ninyo ang aming pakiusap sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Okay, kagabi ating po napag-aralan ang salita ng Panginoon. Napakahalaga, ito po ang ating pagkain pang-araw-araw. Ang salita ng Panginoon ay ilawan sa ating mga paa. Ang salita ng Panginoon ay singtalas ng double blade na tabak. Ang salita ng Panginoon ay pagkain pang-araw-araw, sabi ng ating Panginoon Hesus. Hindi tayo mabubuhay pag hindi natin mabasa ang salita ng Panginoon. Hindi ito cake na kinakain natin pag may okasyon lang, may birthday, may kasal, o may anniversary. Ito po ay daily bread. Kung dito pa sa Pilipinas, ito ay kanin, ulam, at ito ay prutas, gulay. Ito yung ating kailangan araw-araw. So sa ating karagdagang pag-aaral ngayong gabi, huwag po kayong umalis sa inyong kinaroroonan. Panoorin niyo po ang video nito hanggang sa matapos. Tayo po ay magpasimula sa unang tanong. Ang una pong tanong natin ay, sino ang lumalang ng langit at ng lupa? So napakasimple pong tanong yan, kahit maliit na bata, kayang sagutin. Sino po ang lumalang? Basahin po natin ang aklat ng Henesis, Kabanata 1, Talata 1. So Genesis chapter 1 verse 1. Ganito po ang sabi, nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. So ganoon lang pagkaiksi ang talatang yon. Hindi po tayo nagmula sa unggoy. Hindi po tayo nagmula sa mga insekto. Tayo po ay nagmula sa Panginoon. Nilikha ang lahat ng bagay sa magitan ng kapangyarihan ng Panginoon. Nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Maliwanag po yan ha. Huwag tayo maniwala na tayo po nilikha galing sa ibang hayop. Tayo po ay nag-evolve. Hindi po. Tayo po ay galing sa Panginoon. Pangalawang tanong, ano ang anyo o mukha ng lupa bago nilalang ng Diyos itong ating mundo? Okay, ano po ito? Ano po ang itsura nito? So ating basahin ang sunod lang ng talata, Henesis 1, Kabanata 2. Ganito po ang sabi. At ang lupa ay walang anyo at walang laman. Ang kadiliman ay sumasa ibabaw ng kalaliman. At ang Espiritu ng Diyos ay sumasa ibabaw ng tubig. So ano po doon sabi ng talata? Wala pong laman ang mundo. Kung balikan natin ang Genesis 1:1, ang sabi, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Wala pong itsura yon. So kung titingnan natin, ang mundo natin ay walang hayop, walang laman, walang anyo, puro ito tubig. Nabanggit kanina na ito ang banal na espiritu ay sumasa ibabaw ng tubig. So ito lang, tubig, walang liwanag, madilim, matubig ang ating mundo. Ikatlong tanong, kaninong larawan nilikha ng Diyos sina Adan at si Eva? At anong ibinigay sa kanila pagkatapos silang nilikha ng Diyos? Tingnan natin.
ang talata mula sa aklat ng Henesis 1:26 hanggang 27. Ganito pong sabi. At sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis, at magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat, at sa mga ibon sa himpapawid, at sa mga hayop, at sa buong lupa, at sa bawat umuusad na nagsisiusad sa ibabaw ng lupa. At nilang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos, siya nilalang. Nilalang niya sila na babae at lalaki. So maganda po ang sabi ng Panginoon. Kung ating titingnan, napaka-unique ang pagkagawa sa atin. Nilalang tayo mula sa wangis ng Diyos, sa kanyang larawan. Nilalang niya tayo. Espesyal tayo sa Panginoon sapagkat lahat ng hayop ay kanyang nilalang pero hindi niya kawangis. Ang tao lamang ang kanyang kawangis ayon sa kanyang larawan. At pagkatapos ng nilikha na ang ating unang magulang, binigyan sila ng kapangyarihan upang pamahalaan ang mga hayop at lahat na naroon doon sa halaman ng din. Sila ang tagapamahala, sila ang katiwala ng mga bagay at mga hayop na nilikha ng ating Panginoon. Ika-4 po na tanong, kalagitnaan na po tayo. Ang tanong, ano ang nagpapahayag sa kalwatian ng Diyos bilang manlalalang? Sagot po natin, awit 19, talata 1 hanggang 2. Ganito po ang sabi. Ang kalangitan ay nagpapahayag sa kalwatian ng Diyos at ipinakikilala ng kalawakan ang gawa ng kanyang kamay. Sa araw-araw ay nagbabadya ng pananalita at sa gabi-gabi ay nagpapakilala ng kaalaman. So ganun po ang sabi, ang kalangitan, mga sun, moon, star, ay nagpapakilala na ang Diyos ang manlalalang. Nagpapahayag ng kanyang kadakilaan, ng kanyang kaluwalhatian. Sa gabi, sa tuwing tumingala tayo sa langit, makikita natin ang 6,000 na mga bituin. 6,000 ang kaya nating bilangin. Pero sa likod niya, napakaraming mga hindi mabilang na mga bituin na nagpapakita kung gaano kadakila, kung gaano ka makapangyarihan ng ating Panginoon. Ikalimang tanong, paano ginawa ng Diyos ang lahat ng mga bagay? Ano ang kanyang ginamit nung nilikha niya ang buong mundo? Tingnan natin ang tala mula sa aklat ng awit 33, 6 hanggang 9. Ganito po ang wika. Sa pamagitan ng salita ng Panginoon ay nayari ang mga langit at lahat ng natatanaw roon ay sa pamamagitan ng hininga ng kanyang bibig. Talata 9. Sapagkat siya'y nagsalita at nangyari, siya'y nagutos at tumayong matatag. So ang pagkalikha pala ng ating mundo is sinabi niya lang na magkaroon ng mga hayop, magkaroon ng mga puno, sinabi niya lang magkaroon ng mga bituin, araw, buwan, magkaroon ng galaxy, magkaroon ng kung ano-ano pang narito dito sa lupa. Kanya lamang sinabi, maliban lang sa tao. Sa aklat ng Hebreo 11, talatang 3, bilang karagdagang talata, sabi rito, sa pananampalataya ay natatalastas natin na ang sanlibutan ay natatag sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ano pat ang nakikita ay hindi ginawa sa mga bagay na nakikita. Ika-6 na tanong, ano ang kanyang ginamit noong nilikha niya ang tao? Diba, lahat nilikha ng Diyos sa magitan ng kanyang salita, liban sa tao. Ang tao ay ginawa niya. Ano ang kanyang materialis kaya na ginamit? Sangayon sa banal na kasulatan, basahin natin ang aklat ng Henesis, kabanata 2, talata 7. Ganito pong sabi,
At nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa at hiningahan ang kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay. At ang tao ay naging kaluluwang may buhay. Base po sa ating binasa, ang ginamit ng Panginoon ng pagkalikha niya sa tao, sa atin, tayo po ay galing sa alabok. Ang materialis na ginamit ng Panginoon ay alabok ng lupa. Plus, ano daw ang ginamit ng Panginoon para tayo mabuhay? Hininga ng buhay. Saan hininga? Doon sa mga butas ng kanyang ilong. Mabuti lang ang ating ilong kahit medyo hindi matangos, may butas. Hanggang ngayon nasa atin pa rin ang hininga ng buhay, ang diwa na nanggagaling sa Panginoon na nagpapanatili sa ating buhay malakas hanggang sa ngayon. So tayo po galing sa lupa at sa hininga ng Diyos na nagbibigay buhay. Pangpitong tanong, ano ang nakita ng Diyos pagkatapos niyang lalangin ang lahat ng mga bagay kasama ang tao? Ano ang kanyang sinabi? Ano ang kanyang nakita? Genesis 1:31. Ganito po ang sabi, at nakita ng Diyos ang lahat ng kanyang nilikha at narito, napakabuti. At nagkahapon at nagkaumaga ang ika-6 na araw. So nilikha ng Panginoon mula unang araw hanggang sa ika-6 na araw. Nakita niya lahat ng kanyang nilikha ay perfect. Walang kapintasan. Lahat mabuti. Napakabuti. Yun ang sabi ng Panginoon. So lahat napakabuti sa araw na yun. At nagkaroon ng hapon at nagkaroon ng umaga. Ibig sabihin, ang counting ng panahon o ng araw sangayon sa ating Panginoon, hindi magsimula sa hating gabi. Magsisimula ito paglubog ng araw sa hapon. Una, ang counting from sunset to sunset. Hapon muna at nagkaumaga. So, natapos ang isang linggo, nilalang ng Diyos ang lahat ng bagay na narito, perfect, walang kapintasan. Huling tanong, ano ang ginawa ng Diyos upang maalala ng tao na siya ang may likha sa lahat ng mga bagay? Alam ng Panginoon na malilimutan ng tao na siya ang may likha. Alam ng Diyos na sa haba ng panahon na darating ay makakalimutan ng tao na tayo ay galing sa larawan ng Diyos. Kaya gumawa siya ng memorial of His creation upang maalala natin na siya ang may likha sa atin. Basahin natin ang Exodo 20, talata 8 hanggang 11. Ganito po ang sabi, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. 6 na araw at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. Ngunit ang 7 araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na iyan ay huwag kang gagawa ng anumang gawa. Ikaw, ang iyong mga anak na lalaki, ni babae, ang iyong aliping lalaki, ni babae, ni ang iyong baka, ni ang iyong taga-ibang lupa na nasa loob ng iyong mga pintuang daan, sapagkat sa 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa at lahat ng nangaroon, at nagpahinga si 7 araw, na anupat pinagpala ng Panginoon ang araw ng Sabat at pinakabanal. Ang tala na ating binasa ngayon ay maaari mo ring basahin sa aklat ng Genesis 2:1 hanggang 4. Kung basahin mo ang aklat ng Genesis sa buong kabanata, chapter 1, sa unang araw nilikha ng Diyos ang liwanag. Sinabi niya na magkaroon ng liwanag. Sunod, nilikha niya ang himpapawid, ang tubig sa ilog
sa dagat, sa spring, sa mga bukal, kanyang inilagay sa kanilang kalagayan sa ngayon. Sa ikatlong araw, nilalang ng Diyos ang mga halaman na ating nakikita ngayon. Nilalang ng Diyos ang mga puno, mga gulay, mga prutas, mga damo sa ilalim ng dagat, at mga punong kahoy na nagbibigay ng bunga pagkain sa ating lahat. Nilikha ng Diyos sa ikatlong araw. Sa ikapat na araw, nilikha ng Diyos ang mga tanglaw sa kalangitan, ang araw, mga bituin, mga buwan, mga planeta, mga solar system, galaxy. Nilikha ng Diyos ang nasa impapawid. Yung panglimang araw, nilikha ng Diyos ang mga ibon at mga isda. Pang-anim na araw, nilikha ng Diyos ang mga mailap na hayop, ang maamong hayop. At dito sa ika-anim na araw, nilikha ng Diyos tayong mga tao sang-ayon sa kanyang wangis. At upang hindi natin makalimutan ang kanyang mga gawa ng paglikha, nilaan niya ang araw na ikapito upang maging reminder, weekly reminder na magpapaalala sa atin na siya po ang may likha. Forever reminder po ito tuwing kapitong araw ng sanglinggo. Yun po ang ating 8 mahalagang tanong. Dadako na po tayo sa buod ng ating pag-aaral. Narito po ang buod. Ang Diyos ang lumalang ng lahat ng mga bagay at inihayag sa banal na kasulatan ang tunay na kasaysayan ng kanyang gawang paglalang. Sa 6 na araw, ginawa ng Diyos ang langit at lupa at lahat ng nabubuhay sa ibabaw ng lupa. At nagpahinga sa 7 araw ng unang sanglinggong iyon. Sa gayon, kanyang ginawa ang Sabat bilang walang hanggang alaala ng natapos niyang paglalang. Ang unang lalaki at babae ay nilalang sa wangis ng Diyos bilang putong ng gawang paglalang at binigyan ng kapamahalaan sa sanlibutan at kapanagutan sa pag-alaga nito. Nang matapos ang mundo, ito ay napakabuti at naghahayag ng kalwatian ng Diyos. So yun po ang ating summary, buod ng ating pag-aaral ngayong gabi. Kaibigan, pagkatapos mong nalaman ang mga katotohanan ito, mayroon bang kaibahan sa iyong sarili? Pagkatapos mong nabasa, kasama ko ang mga talatang ating pinag-aralan. Mayroon bang kaibahan ito tungkol sa iyong pagkaunawa na ang Diyos natin ay makapangyarihan sa lahat, na sa magitan ng kanyang salita, nangyari ang lahat ng kanyang sinabi? Ikumpara natin ito sa ating mga problema. Kung kayang sabihin ng Panginoon, magkaroon ng puno, nagkaroon ng puno. Magkaroon ng araw, nagkaroon ng mga bituin. Sinabi niya lang yun. Kumpara sa ating mga problema. Ano sa iyong palagay? Kaya bigyan ng solusyon ng Diyos ang ating problema? Ano ang iyong reaksyon? Ano ang iyong tugon sa ginawa ng Diyos para sa atin? Tingnan natin kung gaano niya tayo kamahal. Tingnan natin kung paano tayo nilikha. Ang tao ay talagang espesyal. Hindi niya sinabi, kanya itong ginawa sa kanyang mga kamay. Pansinin niyo, kung ating basahin ang unang kabanata na aklat sa Biblia, ang Henesis kabanata 1, sa unang araw nilikha ng Diyos ang liwanag. Hindi kaya na mabuhay ng tao pag walang liwanag. Ikalawang araw nilikha ng Diyos ang mga tubig. Inilagay niya kung saan dapat ito naroon. Ang ozone layer, ang mga ulap, ang tubig na ating iniinom ay kanyang hinanda. Hindi natin kaya mabuhay pag walang tubig. Ikatlong araw nilikha ng Diyos ang mga halaman
mga punong kahoy na nagbubunga na nagiging pagkain ng tao. Kung wala itong mga halaman, mga gulay na ating kinakain ngayon, hindi tayo mabubuhay, hindi rin mabubuhay ang mga hayop. Sa ika-4 na araw, nilalang ng Diyos ang ang araw, buwan at mga bituin. Hindi natin kayang mabuhay dito sa mundo pag walang araw. Hindi rin tutubo ang mga halaman. Kailangan natin ang sinag ng araw. Sa ika-5 araw, nilikha ng Diyos ang mga isda at mga ibon. Napakasayang tingnan ang mga ibon at mga isda. Ginawa rin natin pagkain sila. So tayo po ay ay espesyal na nilang ng Panginoon sapagkat sa ika-6 na araw nilikha niya ang mga hayop, mababangis at maaamong mga hayop kasama ang tao. At nilikha niya tayo mula sa labok ng lupa at sa hininga ng buhay. Kaibigan, hindi niyo ba nadama kung gaano tayo kahalaga sa Panginoon? Nilikha niya tayo at pagkatapos tinubos niya tayo doon sa krus. Napakalaki ang pag-ibig ng ating Panginoon sa atin. Kaibigan, ano ang tugon mo sa pag-ibig ng Diyos sa iyo? Ating tapusin ang ating pag-aaral sa magitan ng isang maiksing panalangin. Tayo po ay manalangin. Mahal naming Panginoon, na manlalalang na siyang lumikha ng langit at ng lupa at siyang nagkaloob ng aming pang-araw-araw na pangangailangan ay sasamba sa inyo sa pamamagitan ng pangingilin sa araw ng Sabat bilang tanda na kayo po ang siyang lumikha ng langit at ng lupa at ang lahat ng naririto dito sa mundo. Panginoon, tulungan kaming kilalanin kayo bilang aming manlalalang sa araw-araw ng aming buhay. Ito ang aming pakiusap sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Paalam hanggang sa sunod na gabi para sa ating karagdagang pag-aaral dito po sa New Beginnings.